Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito na naman po tayo sa isang episode ng ating Bangsamoro Elections 101. And this time, ipapakita po natin ang isang sample ballot na maaring maging kamukha ng opisyal na balota na gagamitin sa BARM parliamentary elections. So ito po ay dinevelop ng opisina namin, ang opisina ni MP Tarhata Matalang Maglangit ng Bangsamoro Parliament para sa Voters Education Program po ng kanyang partido, ang Mahardika Party. Nung ginagawa po namin ito, nagbase kami dun sa mga probisyon ng Bangsamoro Electoral Code at sa format or hitsura noong sample ballot na ginamit naman ng COMELEC sa kanilang mga demonstration ng automated poll counting machine. So again, ito po ay hindi opisyal at ito po ay base lamang doon sa aming pag-unawa ng dalawang materials na ito. So, ayon sa nakuha nating information mula sa reliable sources, magkakaroon nga daw ng dalawang balota para sa mga botante ng BARM, isa para doon sa national and local positions at isa naman sa BARM parliamentary positions. So, yung una, yung familiar na tayo na mahabang balota na naglalaman ng mga pangalan ng kandidato ng pagka-senador, congressman, congresswoman, governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor, at municipal councilor, na ito ngayon sa likod nito yung may mahabang listahan ng mga party list groups. No? Dito po sa picture sa kaliwa, pinapakita no, na yung mahabang balot na sinishadan ni Miss Karen Davila sa live demo nung paggamit nung vote counting machine. So ito namang sa gitna, ito yung sample ballot natin para sa BARM election. So again, ito po ay hindi official at maaring naiiba ang final BARM ballot sa ating sample na ito. Pero gusto lang natin ipakita kung paano mag-a-appear no, yung ating mga pagpipiliang party at kandidato para sa district representative sa balota. So, in-approximate natin no, yung itsura ng ballot down to the itong mga parisukat at parihaba na marker para mabasa ng machine yung ating mga balota. So, punta po tayo dito sa first part ng ating sample ballot sa kulay blue, no? Or yung Regional Parliamentary Political Party Vote for One. So, dito po ay nakalista yung ating mga sample na pangalan ng political party. Ito po ay pawang mga katahang-isip lamang at so far, wala pa namang nagpa-register na political party na ganito po yung mga pangalan. But this is just to show kung paano po posibleng mag-appear or makita sa balota ang mga iba-ibang party. So, maari po na ang mga party ay ma-assignan ng number no, by raffle at pwede po itong mag-appear kahit saan man dito sa mga part na ito. So, hindi po sila naka-arrange alphabetically at usually, yun nga po, niraraffle no, ang assignment ng numero. Pero ang importante po na dapat nating tandaan ay mayroong mga kulay oblong no, or oval, mga pabilog no, na mga hugis dito sa katabi ng pangalan or logo ng political party. At atin po yung isi-shade no, or iitiman sa ating pagboto. Meron pong gagamitin na marker no, doon sa polling precinct. At ang sabi ng Bangsamoro Electoral Code, as far as practicable o hanggat kaya ng resources at ng oras siguro, ay lagyan ng
kung ano yung logo nung party na yon. So, para mas madaling matandaan, no, ng mga botante kung sino yung kanilang napupusuang partido. So again, isa lamang po na partido ang iboboto natin para dito sa Regional Parliamentary Political Party. So lagi lang po nating iisipin na kung paano tayo bumoboto sa party list sa national election ay ganoon din ang dito sa BARM Political Party. At isa ko rin po sa gustong i-emphasize itong none of the above option na pwede ring bilugan kung ang isang botante ay walang mapili doon sa list ng mga political party na nasa balota. So hindi po kandidato ang none of the above, ito lang po ay isinaad ng Bangsamoro Electoral Code na mailagay sa balota para sa information and research purposes, para makita kung ano ba yung tinig, no, ng taong bayan, yung mga ihinapag ba sa kanila na pagpipilian ng political party ay gusto nila. So none of the above. Alright, sige, punta naman tayo sa parliamentary district representative. So, ito naman, kung paano na tayo bumoboto doon sa mga kasalukuyan nating kandidato ng pagka-congressman, ganoon din yung pagboto para sa parliamentary district representative. So, doon sa mas mahabang balota, doon tayo pipili, no, nung para sa congressional district representative at party list na magre-report to it sa Congress, Philippine Congress sa batasan. Pero itong parliamentary district representative naman ay magre-report sa Bangsamoro Parliament na kasalukuyang nasa Cotabato City. So again, isa lamang ang pipiliin mula sa mga kumakandidato. Kung kaya't ang napiling kandidato may katabi siyang oblong at again iitiman po ito, no, gamit ang marker or pentel pen na ipapahiram ng COMELEC sa atin sa araw ng halalan. Again, sabi ng Bangsamoro Electoral Code, as far as practicable, dapat lagyan ng picture ng kandidato ang katabi ng kanilang pangalan. And again, meron pa ring none of the above na pwedeng piliin. And hindi ito kandidato at ito lamang ay for research purposes, no? So kung sino ang pinakamaraming boto dito sa mga kumakandidato na mga tao ay siyang panalo. So kung mapapansin nyo sa Parliamentary District Representative, pangalan na po ng tao ang ating makikita sa balota compared doon sa taas na mga pangalan ng party. Siguro po ay nagtataka kayo kung nasaan sa balotang ito ang kandidato para sa sectoral representatives. Doon sa mga nakapanood na nung ibang mga videos natin tungkol sa BARM Parliament, nabanggit po, no, na mayroong tatlong klase nga ng representatives na uupo as MP sa Bangsamoro Parliament. Ito ang party representative, district representative, at sectoral representative. So nasaan ang kandidato ng sectoral representative sa balota? So ang sagot po dyan ay for 2025 elections, wala po muna sila sa balota. Sa 2025, ang paraan ng pagpili ng sectoral representatives ay through sectoral assemblies. So, lahat po, no, nung 6 na sektor na nabanggit sa Bangsamoro Organic Law na may reserbadong pwesto sa parliament ay magpipili ng kanilang representatives
through the sectoral assemblies. So ito po yung sektor ng kababaihan, kabataan, mga katutubo na or indigenous people, Christian settlers, ulama, traditional leaders. Pagdating naman po ng 2028 ay makikita na po sa balota ang mga kumakandidato ng sectoral representative for sektor ng kababaihan, kabataan, at Christian settlers. So, yung mga sektor naman ng ulama, traditional leader, at mga non-Moro indigenous people ay mananatiling through sectoral assemblies ang pagboto. At marahil po ay may tanong din tayo tungkol sa pwesto ng Chief Minister, no? Nasaan ang Chief Minister sa balota? So, ang sagot po dito ay wala po siya sa balota. Kung napanood nyo din po yung ibang episode natin kung saan natin ina-explain ang parliamentary form of government, hindi po ibinuboto direkta ng mga botante ng BARM ang Chief Minister. Ang mga MPs po na mauupo sa pwesto sa BARM Parliament, all 80 of them, ay siya pong maghahalal sa Chief Minister sa unang araw ng sesyon ng Parlamento. At dyan po muna natin tatapusin ang episode na ito ng Bangsamoro Elections 101 na pinamagatang Bangsamoro Parliamentary Elections Sample Ballot. Handog sa inyo ng opisina ni MP Tarhata Matala Maglangit ng Mahardika Party. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.